gabi mga kapatid. Ngayon po ay araw na naman ng Friday at araw ng ating prayer meeting, October 14, 2021. Ang ating ngayon ang tatalakayin ay ang tungkol sa ating katatagan sa pananampalataya. Dahil alam naman natin ngayon sa panahon ngayon na pandemic, marami ang nanghihina sa ating mga pananampalataya. So, ngayon ang ating pag-aaralan ay tungkol doon sa ating katatagan kung hanggang saan ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ngayon po ay bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin muna sa ating Panginoon, sa ating pagbabasa ng Biblia. Ama namin Diyos na makapain sa lahat, Lord God, sa oras na ito kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Lord, sa pagkakataon at sa oras na ito na muli kami, Panginoon, ay makapagbasa ng inyong malang salita. Kaya, Lord God, sa oras na ito, dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang manguna sa aking pagbabasa na ito at tulungan niyo ako, Panginoon, na ang lahat po ng aking babasahin ay naayon po lamang sa inyong banal na salita, Panginoon. Kaya, Lord, salamat sa panahon, salamat sa lahat po ng pag-iingat nyo sa bawat isa sa amin. At hindi niyo po kami pinakambayan. Lord God, sa gabing ito, kami po ay nanalangin at niling ko po ang inyong gabay sa akin sa pagbabasa ng Bible. Lord, thank you po sa lahat. Ito ang dalangin sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. Kaya ang lahat ay dapat maging matatag dahil ang ating pananampalataya sa Panginoon ay ang bawat isa ay sinusubok. Parang ang sabi nga ni Pastor nung nakaraang Sunday, pati nga yung mga metal, mga gold, lahat yan ay tinetesting kung talagang mga pure o hindi. So, ganun din sa ating pananampalataya. Kaya sa araw na ito, sa gabing ito, ay ating pong tatalakayin ang tungkol sa ating pananampalataya, kung gaano tayo katatag. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Santiago 1. Magsisimula tayo sa 2 hanggang 7. Babasahin ko po muna. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong maging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na ito, na yan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ng sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay sagalang magbibigay ng di nanunumbat. Subalit ang humingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tumanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. So ito po ngayon ang ating tatalakayin, ang pananampalataya natin. Kung gaano po tayo katatag dahil mayroon po tayo mga pagsubok na dinadanas lalo na ngayon sa pandemic na to, na marami pa rin sa Kristiyano natatakot. Sabagay, kahit sino naman talagang natatakot sa panahon na yun dahil ang dami na talagang nangyayari. So bilang isang Kristiyano, dapat maging matatag tayo at maging matibay dahil lahat naman tayo ay makakaranas ng pagsubok. Tulad nga nabasa natin sa verse 2. Simulan po tayo sa verse 2. Ang sabi po rito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. So, tayo pala talaga ay dapat dumanas ng pagsubok. Sabi nga rito, magalak kayo. So, kinakailangan talaga sa isang Kristiyano ay dumaan sa mga pagsubok dahil titinan talaga ng Panginoon kung hanggang saan katatag ang iyong pananampalataya.
Dahil marami sa mga Kristiyano na pagdating sa pagsubok, nagbabago o natatakot o parang nag-aalinlangan na. Kasi nandun na yung pagsubok, pero ito pala ay dapat pala sa isang Kristiyano ay dumanas pala talaga dapat ng pagsubok. So hindi natin maiiwasan ito dahil kung darating sa buhay natin ito, ang ating mga pagsubok, eh wala akong magagawa kundi patatagin mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon at maniwala ka sa salita ng Diyos. Dahil yun ang magpapatatag sa inyo. Tulad lang, magbibigay lang ako ng konting example doon sa aking kapatid na siguro isa na rin to sa mga pagsubok na ang aking kapatid ay inatake siya at wala silang mapuntahan na ospital dahil hindi sila tinanggap ng mga ospital. Gawa na lahat ng mga ospital kinakailangan may swab test ang isang pasyente. Pati na yung kasama, kailangan ma-swab test. So, sa umpisa pa lang, hirap na hirap silang maghanap ng ospital. So, bago sila nakakita ng ospital, mga 3 araw. Halos lang tanggulay na. Yan ang kapatid. So, ang ginawa namin ng misis ko, si Lita, ay pinag-pray namin ng aming kapatid. Pinatutok ko yung kamera sa kapatid ko at doon po kami nag-pray at umiyaw, sumigaw, humingi sa Panginoon kung ano ang kanyang kalooban, tatanggapin namin. Pero humingi kami ng awa sa Panginoon na bigyan niya ng paraan kung paano maipasok sa ospital at kung paano mapagaling o paano mapagtagumpayan yung operasyon ng aking kapatid. Kaya praise God dahil ang bagay na yon tagumpay at ngayon ay nasa okay na siya. Yun nga lang, di pa nakalabas ng ospital dahil malaki ang pinansyal. So pagpatuloy pa natin, so yun nga, kinakailangan talaga sa isang Kristiyano ay magalak kapag tayo ay sinubok. Dahil ito nakasaad naman dito sa ating banal na kasulatan, ng mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sa number 3 po, sapagkat alam ninyo na lalong maging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. So yun nga, gaya nga na sinabi ko sa inyo na ang pagsubok na yan ay pag napagtagumpayan mo, ay malalaman mo na ikaw ay maging matatag sa iyong pananampalataya. Dahil sinasabi sa ating banal na kasulatan na magalak nga kayo kapag dumanas kayo ng pagsubok. So doon nga sa number 3 na sinabi natin, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. So, hindi pala tayo dapat matakot o anuman dahil ito pala ay sa isang Kristiyano magugulat ka na lang pag dumaranas tayo ng pagsubok. Kaya, kailangan lagi tayong handa. Dahil ang pagsubok ng Panginoon ay tinitinan niya ang ating katatagan at ang ating pananampalataya kung gaano tayo katatag. Dito po sa verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. O, di ba? Patuloy lang yan Para maging ganap tayo, kailangan magpakatatag tayo. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya na ang salita ng Diyos ay napakabisa, lalo-lalo na sa ating mga prayer. Kaya nga tayo hindi nawawalan ng prayer tuwing Friday dahil ang prayer natin ay mahalaga. Pinakamahalaga sa lahat. Sa isang Kristiyano ay ang prayer natin. Kaya nga nung time na yun talagang hindi kami nawala ng pag-asa. Pinag-pray talaga namin yung aming kapatid. At yun nga, sinagot naman ng Panginoon. Pagkatapos namin mag-pray, yung kapatid ko na lang tanggulay, biglang kumaway sa amin. So, praise God at gano'n nga ang nangyari sa aking kapatid. So, napaka ano talaga ng prayer. Talagang, kumbaga sa talagang mabisa na gamot sa lahat ang pananampalataya mo matatag at ang prayer. So sa verse 5 po,
Basahin ulit natin. Ngunit, kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbibigay at di nanunumbat. So lahat nandito sa banal na kasulatan. So pagkakulang tayo sa kaalaman, pwede tayo humingi sa Diyos kahit anong oras. At ang Diyos ay nakahandang magbigay at hindi siya nanunumbat. Hindi tulad nating mga tao na kapag tayo ay nagbigay ng isang bagay at pag hindi nasuklian yung binigyan mo, nanunumbat na. So ang Panginoon, hindi yan ganyan katulad sa atin na nanunumbat. Dahil ang Panginoon, kapag humingi ka sa Kanya, ay hindi siya nanunumbat. Bagkus binibigay niya lahat kung anong gusto mo. Kaya nga tayo sinusubok kung talagang matatag tayo Dahil kung matatag tayo sa ating pananampalataya, kahit anong oras lumapit tayo sa Panginoon, hindi tayo bibigyan ng Panginoon. So yun ang napakahalaga ng isang Kristiyano na matatag ang pananampalataya. Dahil pag oras na kulang ka sa kaalaman, kulang ka sa pananampalataya, ay hindi ka masasagot ng Panginoon. So kailangan talaga maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Hindi tayo dapat magbago sa ating paniniwala sa ating Panginoon Diyos. Dito po sa verse number 6, basahin po natin. Ang sabi po dito, subalit, ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. So, yun nga, pag tayo ay humiling sa Panginoon, dapat seryoso tayo, hindi tayo nag-aalinlangan, dahil kapag nag-aalinlangan tayo ay parang ini-example tayo doon sa isang alon na sa dagat na itinataboy patungo kung saan ang ibig ng alon. So kailangan talaga natin ang maging matibay, maging matatag sa ating pananampalataya. Dahil kung may hilingin tayo sa Panginoon at tayo ay nag-aalinlangan, ay magiging useless lang yung ating kahilingan na yun. Walang katuturan kumbaga sa mga hinihingi mo. Walang mangyayari. Hindi matutupad. So kinakailangan talaga pag tayo ay mag-pray at pag tayo ay humingi sa Panginoon Diyos, kinakailangan walang alinlangan. Kaya nga, nung minsan nga, naalala ko rin yung prayer ni Hezekiah na nung sinabihan na siya na hindi na siya gagaling, automatic, bigla siyang tumingin sa gilid niya at nag-pray siya at nagsisigaw sa Panginoon. So, doon ko naisip na kinakailangan talaga ang ating prayer ay napakahalaga. Kung ano man ang ating hilingin sa Panginoon, kinakailangan huwag tayong mag-alinlangan. At kailangan ang hihilingin mo sa Panginoon ay totoo lahat. Hindi ka dapat nag-aalinlangan sa iyong pag-iisip. Kung ano yung kailangan mo, sabihin mo sa Panginoon. Kailangan mo ng karunungan, idulog mo sa Panginoon, at ang Panginoon ay nakahandang ibigay sa atin. Kaya napakaganda talaga ng ating nababasa ngayon dito sa ating banal na kasulatan. Dito po sa sunod na ating verse, sa 7, ang sabi po, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong kabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. So, napakaliwanag po. So pag tayo ay mag-aalinlangan sa ating prayer o sa ating kahilingan sa Panginoon, ay huwag na po tayong umasa dahil alam na natin ang mangyayari. Wala pong mangyayari sa ating kahilingan. Dahil ang sabi po dito sa banal na kasulatan, kapag nag-alinlangan ka at pabago-bago ng isip, ang isip mo di alam kung ano ang ibig, wala po tayong makukuha sa Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon ay tapat ka sa Kanya,
at wala kang pagalinlangan, at kailangan ang pananampalataya mo sa Panginoon ay maging matatag at hindi pabago-bago ang isip. Dahil kung ang isip mo ay pabago-bago, ay huwag ka nang umasa. Sinabi nga dito na huwag ka nang umasa sa Panginoon kung ang isip mo ay pabago-bago, at kung ikaw ay humingi sa Kanya ng alinlangan ng pag-iisip mo, ay huwag ka nang umasa. So, dito sa ating binasa ngayon ay napakaganda po ng ating kita at nabasa natin ngayon na kinakailangan huwag po tayong matakot kapag tayo po ay dumanas ng mga pagsubok. Siguro marami sa ating mga kapatiran ng mga nakaranas ng mga iba't ibang pagsubok, pero yung pala ay isa pala yun sa mga testing sa isang taong mananampalataya, kung hanggang saan siya katatag, kung hanggang saan ang kanyang pananampalataya. Dahil pag ang pananampalataya mo ay hindi totoo, tulad ng ating panalangin, pag ikaw ay alinlangan at pabago-bago ang isip, ay huwag ka lang umasa na ikaw ay sasagutin pa ng Panginoon. So, napakaganda po ng ating aralin ngayon, dahil ang ating aralin ay ang maging matatag sa ating pananampalataya, dahil ang banal na kasulatan ay nagsasabi ng katotohanan lamang at wala nang iba kundi tayo ay maging straight lang sa Panginoon. Huwag tayong mag-alinlangan kung ano man yung ating mga hinihingi sa Panginoon. Huwag nating biru-biruin yung mga hinihingi natin sa Panginoon, kasi kumisan mayroong mga nakikita tayo na kung mag-prayer, akala mo nagsasalita lang ng pero yun pala, hindi pala maayos ang mga ganong sistema. Kinakailangan pala, pag humingi tayo sa Panginoon, kailangan wag tayong magalinlangan. At pag nagalinlangan tayo sa ating Panginoon, sa mga hiningi natin, ay matutulad nga tayo doon sa isang alon sa dagat na itinataboy lang kung saan. So, yun ang ating aralin ngayon. At sa gabing ito, ako po ay nagpapasalamat at kayo po ay nakapakinig ng ating banal na salita. At ito po ay tandaan nyo lagi na kapag tayo ay dumanas ng mga pagsubok, huwag po tayong matakot, dahil yan po ay dapat talaga mangyari sa atin. Dahil sabi nga ni Pastor, mga ginto nga sinusubok, tinitesting kung pure talaga o hindi. So, yung mga pagdanas natin ng mga pagsubok, isa yan sa bahagi ng ating buhay at sa bahagi ng ating pananampalataya. Kung tayo ba ay matatag ba o hindi, o tayo ba ay matitisod, tayo ba ay matutumba pag dinaanan ng bagyo. So, yun ang magandang aralin ngayon. Kaya sa gabing ito, ako po ay nagpapasalamat sa mga nakikinig na nasa online, at ang ating susunod ngayon po ay yung mga kapatiran natin na magpipray para sa atin. At yun po ay titingnan natin po kung sino po yung naka-schedule ngayon, at malalaman natin kung sino po yung magpipray ngayon. Salamat po. Magandang gabi po. Muli sa gabing ito, sama-sama tayong manalangin. Pag-pray natin yung prayer number 1, Passionate Spirituality. Pray po tayo. Dakilang Diyos Ama sa langit, muli Panginoon, sa gabing ito, sama-sama po kami Panginoon nananalangin, naninikluhod Panginoon sa inyong harapan, O God. Lord, pakapatawarin niyo nga kami Panginoon sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga pagkukulang sa inyo, O God. Lord, sa gabing ito, Panginoon, kami nananalangin, O God, sa bawat leader, O God,
Salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ni Pastor Levi, O God, na kung saan, Panginoon, siya yung ginagamit mong instrumento na maibahagi, Panginoon, ng iyong banal na salita, na kung saan mensahe mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Kaya naman, Lord, dalangin namin, patuloy mo siya, Panginoon, bigyang kalakasan, physical at spiritual, Panginoon, O God. Hallelujah. Lord, maraming salamat din, Panginoon, sa bawat leader, O God. Patuloy mo, Panginoon, bigyan ng passion, O God, ang bawat isa na kung saan, Panginoon, patuloy na makita kung gaano ka, Panginoon, kabuti, O God. Kung gaano ka, Panginoon, punong-puno ng pag-asa, O God. Kung gaano ka, Panginoon, mapagmahal, Panginoon. Nang sa gayong, Panginoon, yun din ang maibahagi namin, Panginoon, sa bawat downlines namin, sa bawat nasasakupan namin, Panginoon. Lord, patuloy mo, Panginoon, i-remind sa amin na ikaw, Panginoong Jesus, ang kasapatan, Panginoon, lahat ng aming mga pangangailangan, Lord God. Kaya naman, Lord, Panginoon, patuloy mong i-remind sa amin na patuloy, Panginoon, saliksikin, Panginoon, ng bawat salita mo, ang pagbabasa ng Biblia, O God, nang sa gayong, Panginoon, tunay na maging effective kami na leader, Panginoon, sa aming mga ministry, Panginoon, na aming nasasakupan ngayon, O God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay nga, Panginoon, na sa kabila ng mga pagsubok, O God, na dinaranas ng bawat isa, Panginoon. Heto kami, Panginoon, na akapagpatuloy dahil, Panginoon, sa gabay mo. Dahil, Panginoon, sa makapangyarihang pagkilos mo sa bawat leaders, O God, sa bawat pastor, O God, at sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat salita mo, Panginoon, na kung saan ito yung nagiging guidance namin, Panginoon. Ito yung aming pinanghahawakang matibay, O God, at batid namin, Panginoon, na anumang, Panginoon, na pagsubok na aming kaharapin, Panginoon, nire-remind mo lamang sa amin, Panginoon, na kami anak mo, O God, at ang bawat isa na magtatagumpay, Panginoon, at mananatili sa inyo, at tunay nga, Panginoon, na natawagin mong anak, O God. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat muli, Panginoon, sa bawat salita mo, bawat fellowship, O God, na kung saan, Panginoon, ito ang aming kalakasan, spiritual, Panginoon, at tunay nga, Panginoon, magiging sandatan namin, ano man ang aming kaharapin, O God. Muli, Panginoon, papurihan ka, pasalamatan ka sa buhay ng bawat leader, O God. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Nais pong isa pong pagkakataon muli na tayo lumapit sa Panginoon at magpasalamat sa kanyang dakilang kabutihan. Samahan niyo po ako na maipanalangin natin yung passionate discipleship. Okay, manalangin po tayo. Magandang gabi sa inyong lahat. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, dinadakila sapagkat patuloy po, Panginoon, ay pinapadama ninyo ang iyong dakilang kabutihan sa bawat isa sa amin na inyong mga nilalang. Dakilang Diyos, sa gabing ito, nais po ka po namin papurihan muli sa kahangahangang ginagawa niyo sa buhay namin. Nagpupuri po kami, O Diyos, na hindi nyo kami pinababayaan. Sinusustain nyo yung aming mga pangangailangan. Higit sa lahat, Panginoon, humihingi kami ng tawad. Patawarin niyo po kami sa lahat po ng aming mga kahinaan, kakulangan, at sa lahat po na nagagawa namin hindi nagdudulot ng ngiti sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Kami po ngayon, O Diyos, ay humihingi ng tulong na nilalapit po namin patuloy, O Diyos, na loobin niyo na magkaroon ng pagmamahal at pagmamahal ang mga leaders sa kanilang mga kanya-kanyang mga gawain, Panginoon. Loobin niyo po na magkaroon ng
tapat at sipag na nagpapatuloy na magbibigay maglilingkod sa inyo, O Diyos. Natutuwa po kami, O Diyos, sapagkat kahit pandemic, nagagampanan nila, nagagawa namin na kayo ay bigyan ng ngiti sa pamamagitan ng magbibigay ng kapurihan ng bawat isa na nagnanais na kayo ay itaas at mag-pay attention kami, O Diyos, doon sa mga nais nyo na inahayag nyo na dapat namin gawin bilang isang mga mga lingkod ninyo, O Diyos, mga may takot sa inyo. Lord, pinupuri ka po namin sapagkat hindi po kayo nagkukulang. Ang sabi niyo, O Diyos, kapag kami ay lumapit sa inyo, kami ay nariyan ka, Panginoon. Handa ka po laging naghihintay para sa amin. Hindi po kami dapat mag-atubili na lumapit sa inyo sapagkat napakalapit niyo, O Diyos. Kayo lamang po yung laging naghihintay sa amin. Akala namin malayo kayo, pero naandito kayo kung saan. Lalo na ngayon, Lord, na kami ay lumalapit sa inyo. Kayo po ay nakikinig. Salamat po sapagkat napakalapit niyo po. Kami lamang po yung lumalayo, nagkukulang, pero kayo ay laging tapat sa inyong mga pangako. Kaya mapangahawakan po namin yun. At kung kaya sa gabing ito, Lord, bigyan nyo ng bawat isa ng a loving and a passionate desire ang bawat leaders. Ang bawat i-restore nyo po dakilang Diyos yung gana o sigla ng mga nananalig sa inyo. Dahilan, Panginoon, sa tuwing Sunday ay may burden po rin kami patungkol sa mga umaattend. Maraming takot. Pero Lord, kayo po yung nagtapat na nangako, makapangyarihan kaysa anumang mga kinatatakutan namin. Ipakita niyo po sa kanila na hindi po kami titingin doon sa mga pangyayari na nagaganap, Panginoon. You are bigger and mightier than any other. Kaya, Panginoong Diyos, kilusin mo po, Panginoon, i-restore niyo pong muli yung dati na sigla at pag-ibig ng bawat nananalig sa inyo, O Diyos. Ito po yung pagkukulang namin na halos, Panginoon, gusto na lang nila ng online. Pero Lord, ang nais nyo ay marunong sumunod sa inyo. Ang nais nyo, O Diyos, yung puso na mayroong tapat. Sapagkat tapat po kayo, O Diyos, sa lahat ng mga pangangailangan namin. Our life is yours. Kaya, Panginoon, dapat din na kami ay ibigay din namin yung the best. Maibigay din namin yung totoo na paglilingkod sa inyo dahil buhay kayo. Wala kaming dapat ikatakot. Bagkus, Panginoon, kahabagan niyo po ang bawat isa na kung ano man ang magiging alibay namin, O Diyos, ay pananagutan din namin yun sa inyo. Ito po yung nakikita namin ngayon, Lord, na kakulangan ng bawat nananalig sa inyo. Ang takot. Pero ang sabi niyo mismo, huwag kaming matakot. Manalig kami sa inyo. Sapagkat hindi mo kami pababayaan. Which is totoo po yung Lord. Never kayong nagkulang. Never nyo kaming pinabayaan. Until now, Lord, tinusustain nyo ang aming mga hinihiling sa inyo. Thank you po sa inyong presensya yung ngayong gabi. At tunay po na pinadama niyo po sa amin, sa akin.
At ipadama niyo po lalo sa bawat membro, Panginoon, ng bawat nananalig sa inyo. Ama, salamat po at nawa mapangiti ka namin sa aming pagsunod. At thank you sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin at patuloy mo pong pinagkakalooban, Panginoon, ng strength at iniingatan niyo, Panginoon, sa kabila ng takot namin, Panginoon. You are there. Never na nagkulang. Never na nagpabaya sa amin. Still, kinukomfort mo kami at patuloy niyo kami pinapatatag at patuloy na patatatagin, Panginoon. Ang sabi niyo, Lord, let it go and let be God ang maghari sa amin. Salamat sa pangako ninyo dahil hindi namin kailangang ma-stress. Thank you po, Panginoon, at aking pong binabalik sa inyo muli ang papuri at pasasalamat na alam ko na narinig nyo na po ito, Lord, ang aming mga dalangin. Bago namin sabihin, O Diyos, o idalangin, ay alam nyo na po. Kaya, Lord, sa inyo po ang kapurihan at pasasalamat ay amin pong ibinabalik sa inyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Good evening po sa ating lahat. So, ating pong pagpipray ngayong gabi ay ang ating core leaders. So, sabayan niyo po ako mag-pray. Yes, Heavenly Father, maraming salamat po sa gabing ito na muli niyo po kami pinagbuklod, pinagsama-sama para po mag-pray at lumapit sa inyong harapan. Lord, for tonight, we are praying for our core leaders, starting with our pastor, Lord God. Kayo na po, Lord God, ang bahala sa kanyang health, sa kanyang knowledge na naibibigay niyo po sa amin. And maraming salamat po sa pagbibigay niyo po sa kanya ng pagsusustain niyo po ng kanyang knowledge, ng kanyang wisdom na na-share niya po sa amin, Lord God. And maraming salamat po sa blessing na nandiyan po ang aming pastor, Lord God. And we also pray for our elders, nandiyan po sila, para po i-guide po kami, Lord God, para po pagsabihan po kami kung kami po ay nadadapa, inaahon po kami. Maraming salamat po sa kanila. And we pray, Lord God, also for our director, Lord God, si Ruth. Kayo na po ang bahala, Lord God, na ibigay sa kanya kung ano yung nararapat to lead us, Lord God. Ibigay niyo po sa kanya yung heart of service para po maisip niya po, Lord God, na hindi lang po mag-lead para sa sarili niya, na yung sarili niyang strength, but she will lead, Lord God, because you are with her, Lord God. Lord, maraming salamat din po sa lahat ng core leaders, Lord God, sa small group, sa discipleship, sa banda, sa production, Lord God, sa message. Lord, teach us to be humble, Lord God. Teach us to focus on your strength, Lord God, not on our strength and talents, Lord God. Lord, teach us, Lord God, na hindi natatapos sa amin, Lord God. Hindi dapat sa amin ang glory, but maisip po namin, maisapuso po namin ang lahat ng glory ay dapat sa iyo, sa lahat ng ginagawa po namin. Lord, naway makita po kayo sa lahat ng ginagawa po namin, sa lahat ng ministries po namin, via online man yan or on-site, Lord God. Lord, be the center of the core leaders of Journey Community Church, and pinagpipray din po namin, Lord God, ang mga followers po namin na makita ka, not our leader, Lord God, or not hindi po kami, kundi kayo po ang makita sa mga buhay po namin. Lord, itinataas po namin ang lahat ng buhay na ito, ng aming mga leaders, ng aming mga core specifically. Gabayan niyo po kami sa araw-araw po namin, and ibigay niyo po sa amin ng puso na gawin po ang best po namin, kasi alam po namin na ibinibigay namin ito sa pinaka-best.
which is kayo po, Lord God. Lord, maraming salamat. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po sa ating lahat. So this time naman po ay samahan niyo po na ipag-pray po ang financial breakthrough ng bawat isa. Let's pray po. Yes, dear Lord, Heavenly Father, pinupuri at pinapasalamatan ka po namin, Panginoon, sa gabing ito na muli niyo po kaming binigyan ng privilege and opportunity, Lord God, na ipag-pray po ang bawat isa, Lord God. Salamat po sa financial provision, sa pag-iingat din sa good health na patuloy namin na-receive. And salamat din po sa passion at sa puso, Lord God, ng mga JCC leaders and members na patuloy na papatuloy, Panginoon, sa kanilang spiritual journey, Lord God. Lord, for this night, ay pinag-pray po namin ang finances ng bawat isa, Panginoon. Nawa po, i-bless mo po, Lord God, ang aming church, Panginoon. I-provide niyo po lahat ng aming mga pangangailangan sa aming service at sa aming mga ministries, Panginoon. Father God, pinag-pray po namin lahat din ng mga leaders, Lord God, sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Nawa, hindi makahadlang yung work nila, Lord God, sa pagsiserve, Panginoon. Lord, i-provide niyo po yung knowledge and wisdom and kalakasan sa araw-araw, Panginoon, sa pagpo-provide nila, Lord God, na pangangailangan ng kanilang family, Panginoon. Nawa kung sino man po yung naghihintay ng promotion at kung ano pa pong mga job opportunities, Panginoon, ay matanggap na nila, Panginoon, sa tulong niyo, Lord God, and sa plano niyo po, Panginoon, Lord God. We also pray, Panginoon, sa aming community, Panginoon, sa lahat po ng nawalan ng trabaho, Lord God. Kayo po mag-provide ng lahat ng pangangailangan nila sa araw-araw, lalo po, Panginoon, na we are in the midst of pandemic. Nawa, Panginoon, ay walang magutom at patuloy niyo po, Panginoon, na ingatan, Lord God, and bigyan ng malusog at malakas na pangangatawan ng bawat isa. We also pray sa lahat ng mga may businesses, Panginoon, maliit or malaki man po, Panginoon, palaguin niyo po, Panginoon, kayo po yung maging manager, Lord God, ng kanilang mga businesses, Panginoon, and ipaalala mo po sa kanila sa araw-araw, Lord God, na sa lahat po ng mga plans, strategies, and gagawin nila ay naway mag-glorify, Panginoon, maitaas ang pangalan mo lamang po, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na hindi mahalin ang pera, Panginoon, bagkus ay mahalin ka, Panginoon, at mahalin ang kapwa, Lord God. Lord, kayo na pong mag-provide and bahala sa lahat-lahat, Panginoon. Huwag niyo pong pababayaan ang bawat isa, Panginoon. Nawa ay magsilbing blessing kami sa bawat isa, Lord God. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magtatapos sa ating gawain na prayer meeting. Tayo po ay manalangin sa ating closing prayer. Tayo po tumikit at yumuko. Aman Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa gabi ito, Panginoon, sa pagbasa po namin ng inyong banal na kasulatan, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na naway ang aming nabasa ay makapagbigay ng unawa sa bawat isa sa amin, Lord. At dalangin namin, Panginoon, na ito ay may tatak sa aming kaisipan, na kami po ay maging matatag sa aming pananampalataya. At alam namin, Panginoon, na kayo po ang nakakaalam ng aming kaisipan. Kaya, Lord God, lagi niyo po kami ingatan, lagi niyo po kami gabayan, Lord. At maraming salamat, Panginoon, sa banal na kasulatan ang inyong po pinatalob sa amin at sa aming mga nabasa, Panginoon. Kaya, Lord God, kami po ay nagpupuri. Nagpapasalamat sa inyo. At ito po ang aking dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen.